pong tinatalakay yung tungkol sa pangangalaga ng ating kaugnayan sa Diyos araw-araw. Napakasarap at dapat lang naalaga natin yung ating relasyon sa Diyos, yung ating pakikisama sa Kanya everyday. Ang tawag po dito ay daily devotion, quiet time, or pakikipagniig sa Diyos bawat araw. Kaya ito po ay napakasarap talagang matutuhan. So ang topic po natin ngayong gabi ay a daily devotional guide. So, guide, sana makatulong sa atin ang message na ito. Ito na yung next. Okay, how is your quiet time? Kumusta ang inyong araw-araw na pakikipagniig sa Diyos? Kumusta ba? Matamis? Maganda? Meaningful? Minsan parang baliwala, minsan okay. Kumusta ang inyong araw-araw na pagkikipagnig sa Diyos? Yung quiet time yon. Okay, alam po ninyo, ay ang isang meaningful na quiet time ay merong magagandang mga resulta. So, tingnan natin ang results of having a meaningful quiet time. Number 1, joy. Masaya. Pag meaningful lang iyong quiet time, masaya. Anong sabi ng talata? You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Masaya yon. Next. Ano pang result ng meaningful quiet time? Ang bagal niya nun. Strength. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Strength. Nagpapalakas yan yung quiet time araw-araw. Kung gusto mong tumagal sa iyong ministry, ay i-maintain yung quiet time. Meaningful, hindi basta quiet time. Strength, lalakas pa. So next, ano yung next? Answered prayer. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. So mga results yan ng meaningful quiet time. Next, meron pa ba? Stability. I have set the Lord always before me because He is at my right hand, shall not be moved. Matibay, matatag. Kahit may pagsubok, matatag siya. Kasi yung kanyang quiet time, meaningful. Okay, so yan po ang mga results. Ngayon po ay talakayin natin how to have a meaningful time with God. Ayan. Paano nga ba magkakaroon ng meaningful time with God? Dapat kasi makahulugan. Lahat ng mga bagay na ginagawa, makahulugan. So, number 1, start with a proper attitude. When you come to meet with God, you should have expectancy. Ang ibig sabihin, as the deer pants for the water brook, so pants my soul for you, O God. Ay, uhaw na uhaw. Hindi tamad. Hindi tinatamad, Nauhaw, nananabik. Hindi inaantok. Pwede rin inaantok. Pero mahirap yun Basta ito yung uhaw, excited ng makakaniig ang Panginoon. Expectancy. Yan. Nauuhaw ba tayo na makipag-niig sa Diyos? Magbasa ng Bible at manalangin. Kasi dapat uhaw Yung parang sponge sumisip-sip ng tubig. Oh God, you are my God. Early will I seek you. Oh, maagang My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. Parang katulad ng lupa, yung umahan na nadarang na sa init ng araw, sabik na sabik ng sumipsip ng ulan. So, ganun, dapat thirst. Hindi ka lalago pag hindi ka thirst, pag hindi ka nauhaw sa Word of God. Expectancy. Number 2, reverence. But the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Reverence. May paggalang, hindi basta binabasta-basta. Yung undivided attention. Kasi minsan, ang problema sa quiet time, nahahati yung oras hindi nakakapag-concentrate. So, reverence. Hindi natin binabasta-basta yung pagkikipag-usap sa Diyos. Okay, number 3, alertness. Ayan. Get wide awake. First, He deserves your undivided attention. Remember that you are meeting with the Creator. So, alertness. Talagang listo. Hindi yung nagwawander yung mind.
may iniisip na ibang bagay, nagko-quiet time, may mga interruption. Kaya dapat, kasi kung hindi ka alert, anong makukuha mo sa Bible? Kung hindi magandang oras ang binibigay mo, kung hindi ka alert, wala kang makukuha eh. Kasi ikaw nga, hindi makapag-concentrate, natutong ka pa. So, alertness. Number 4, willingness to obey. Walang verse yata yan eh. Okay. So, yung quiet time mo, dapat willing ka na sundin. Kasi kung magka-quiet time ka lang, hindi mo naman talaga susundin, hindi handaan loob mo, so wala rin. Okay. So, next questions. Select a specific time. Dapat may oras. Anong oras ka magko-quiet time sa umaga? Alas 5, alas 6, alas 8, alas 3 ng umaga. Baka mahirap kayong gayahin ako kasi minsan ako alas 1, alas 2 ng umaga. Iba eh. Iba kasi. Mga more or less 2 o'clock minsan ako ganyan, tapos minsan sa umaga, alas 6. Iba-iba ang akin. So, select a specific time. Specific time has to do with when you should have and how long it should be. 30 minutes, 15 minutes, mag-decide ka. Your best time may be different from someone else. Magkakaiba nga tayo eh. Kung hindi katularan ng iyong kapatid, huwag mo sabihing mali siya. Kasi iba-iba tayo. It was Jesus' own practice to rise early to pray and meet with the Father. Hindi naman nakalagay dyan kung anong oras ang Panginoon Jesus nakipag-usap sa Father. Maring 4 o'clock, maring 5 o'clock. So, okay, next. Choose a special place. Sa kwarto, sa kusina, sa puno ng saging. Saan? Choose a specific place. Mahirap humanap ng lugar na tahimik at saka mahirap humanap ng lugar kasi bahay naman natin, konti lang naman kwarto, tapos marami pang kasama sa bahay. May iyak, may magpapatugtog ng radyo. The location where we have our quiet time is also important. The Bible indicates that Abraham had a regular place where he met with God. Okay, Genesis 19:27, and Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the Lord. So may indication, si Abraham may regular place. Ano ito? This is a place where you can be alone. Ikaw lang mag-isa. Quiet talaga eh. Kaya talagang hindi ito madali. Where it is quiet and where you will not be interrupted. Nako, sasarado nyo cellphone nyo. Lumayo-layo kasi may landline. Magtago na kayo. Kasi Diyos ang kausap nyo. Kaya minsan, ako iniisip ko dun sa grandstand. Pero hindi naman nagagawa yata yun. Talagang mahirap humanap ng lugar. So, where you will not be interrupted, it ought to be a place where you can pray aloud without disturbing others. Minsan, tahimik tayong manalangin. Minsan sa isip lang. Hindi naman sinasabing mali, pero may advantage yung malakas na panalangin. Mahirap din kasi baka may makinig, Tapos kung ano yung nasasabi mo sa prayer, kasi minsan may nasasabi ka sa prayer na parang mahirap iparinig sa iba, sa kasambahay. Ngayon, gusto kong i-practice yan, yung malakas na panalangin. Hindi naman, basta wag lang makabulahaw sa iba. Pero talagang, may sound. Marami nagpipray tahimik lang. Tahimik na tahimik. Hanggang sa nanahimik na. Okay. Choose a special place. Okay na sa lugar. Number 4. Follow a simple plan. Dapat meron kang plano. Hindi lang basta-basta. Ano ba ang plano? By using our daily bread. Ako, marami siguro sa inyo gumagamit ng daily bread. Ako, dati gumagamit ng daily bread Ngayon, parang hindi na. Iba na yung aking ginagamit. Pero hindi ko sinasabing mali ang daily bread. Siyempre, pray ka muna, basahin mo ang daily bread. Pagkabasa ng daily bread, pray ka uli. Okay. 2 minutes prayer. Pagbasa ng daily bread, halimbawa, 5 minutes. Tapos, mag-pray ka uli. 2 minutes. Wala pang 10 minutes, nakapag-quiet time ka. Yun. Wala pang 10 minutes, pero sana mahaba-haba pa. Kasi marami sa ngayon, nagmamadali Iba ngayon Ay, bilis-bilisan. Kasi mag-eskwela pa yung mga bata. Ay, dali-dalian kasi, naku, may darating, may ganyan. Diba? Follow a simple plan. Okay ang our daily bread. Ikalawa,
By using 365 vitamin. Yan. 1 year yan. Yan yung kay Ed Lapis. 365. Maganda rin yan. Actually, nabasa ko na yun eh. Malaman. Maganda. Iyon. By using 300, bumili kayo sa PCBS. Actually, ang library meron. Kaya lang, nasa pahiraman. Okay. Follow a simple plan. By using the style of George Mueller. Si George Mueller, may style siya eh. Ano yung style ni George Mueller? Tingnan natin. Questions. Ang style ni George Mueller, 5 questions. Ganito siya, si George Mueller. Meron siyang katanungang ginagamit. Number 1, mayroon bang utos na dapat sundin? Hinahanap niya yun sa passage, sa text. May utos ba rito? Ayan. Tapos may hinahanap pa siyang question. Number 2, mayroon bang kasalanan na dapat iwasan? Hinahanap niya din yon dun sa chapter or sa passage. May kasalanan bang dapat iwasan? Kasi pagka may kasalanan doon, yun, lesson sa kanya yun. Number 3, mayroon bang halimbawa na dapat sundin? Actually, ito, natutuhan ko nung young people pa ako doon sa church na aking natin. Pero, maganda, hindi ko naman laging ginagamit eh. Kasi, alam niyo, pagka kasi matagal ka nang nag-aaral ng Bible, saka marami ka na rin mga natututuhan, minsan marami kang style. Pero this is a very good style. Mayroon bang halimbawa na dapat tularan? Mayroon bang pangako na dapat angkinin? So, hahanapin mo yon doon sa passage. Hahanapin mo yon. Kaya, hindi ka matutungka sa pagka-quiet time kasi nag-iisip ka. Hindi yung babasahin ng daily bread, pagkabasa, prayer, tapos, parang mechanical. At least natapos na. At least nakapag-quiet time ka na. Pero how meaningful it is? How meaningful it is? Ang quiet time kasi, hindi parang isang duty na, ay, nakatapos na rin ako mag-quiet time, tapos na. Hindi ganun eh. Dapat meaningful nga. Meron bang pangako na dapat angkinin? So, ganyan si George Mueller. Number 5, ano ang sinasabi tungkol sa Diyos? Yan. So, hahanapin mo yun sa passage. Pag meron kang guide questions, mag-iisip ka, mag-aaral ka. Hindi naman basically mag-aaral kasi quiet time ito. At least nalalaman mo lang yung mga dapat makita doon sa mga talata. So, ganyan may question. Kasi, pwede rin walang question, pero kasi hindi. Nakakatulong talaga ito eh. Yung may question kang guide na sinasabi mo. Pero kailangan mo discipline. Saka uhaw ka talaga. Okay. Yan, simple plan. Tapos, example. Okay, example ha. Gawa tayong example. Matthew 6:24-33. Basahin natin sabay-sabay. Begin. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. 25. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? 26. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? 27. Which of you, by worrying, can add 1 cubit to his stature? 28. So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. 29. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. 30. Now if God so clothes the grass of the fields, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? 31. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? 32. For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. 34. Wala na.
Okay, huwag mo na yan. Yung passage na yon, i-apply natin yung kay George Muller. Anong utos na dapat sundin? Do not serve two master, number 1. Do not worry, number 2. Anong kasalanan na dapat iwasan? Worry. Meron pang utos na dapat sundin doon. Seek ye first the kingdom of God. So marami pa, pero gano'n lang, sample lang. 5 kasi yun eh. May kasalanan bang dapat iwasan? May halimbawa bang dapat sundin? O kung naging example sa yung Maya, may magagaya ka ba sa Maya? Relax. Relax yung Maya. Okay. So, yun. 5 questions. Padali lang yan. Okay. You will need the following 3 items for your planned quiet times. Number 1, a Bible. Siyempre, dapat may Bible ka or cellphone na may Bible. Hindi yung Bible na may cellphone. Meron mo ganun. Basta cellphone na may Bible. Ay Bible, dapat may Bible ka. Number 2, a notebook. Magsusulat ka nga eh. Dapat nga ang quiet time, hindi trabahong tamad eh. Sana may Bible at may notebook. Marami ka may susulat doon. Number 3, a hymn book. Yan. Kung gumagamit kayo ng hymn book, basta may kakantahin ka. Songbook. O kaya kung meron naman kayong memory card na may kanta ron sa cellphone, pagtutug ka ng isa, ipindutin mo, kakanta yun. Yun. A Bible, a notebook, a hymn book. Dala-dala mo yan. Ano? Kung wala kang hymn book, basta may kanta. Bahala ka na. Kung songbook o cellphone na may kanta. Okay. So, yun ang kailangan mo. 3 bagay. Next. The suggested plan may be remembered through the following words. Relax, request, read, reflect, and remember, record, and request. Tingnan natin ito. Number 1, wait on God. Relax. Huwag kang magmamadali. Uy, quiet tayo na. Dali, dali. Kasi may gagawin pa. Dali. Relax lang. Huwag kang mag-aapura kasi paano na yan. Hindi naman. Wait on God. Relax lang. Ay, nasusunog yung niluluto. Ay, naku, magluluto. Ay, hindi. Relax lang. Wait on God. Relax. Number 2, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Psalms 46:10. So, una, wait on God. Number 2, pray briefly. Requestion. Lord, guide me. Ayan. Ask God to cleanse your heart and guide you. Palinis ka muna kasi baka nagkasala ka, may ka ng guidance. Pray briefly. Number 3, read a section of the scripture. Read talaga. Maring 3 talata o 1 kapitulo. Depende sa'yo. Slowly, don't be in a hurry. Isang problema talaga yan, yung pagmamadali. Bilis-bilisan ang pagbasa kasi, naku, aalis na tayo. Parang mechanical nga lang eh. Don't be in a hurry. Paano yan? Dapat ganun eh. Ito kasi ang ating mundong ginagalawan ngayon, puro pagmamadali. Hindi. Sa tingin ko, kahit gaano modern ang society, kahit gaano karaming trabaho, tama pa rin yung slowly. Don't be in a hurry. Aloud but quietly. Malakas. Kasi, sa bagay ako rin, pag nagbabasa sa isip lang. Pero, kaya nga, nung ito yung inaano ko, dapat nga malakas eh. Aloud but quietly. Reading aloud will improve your concentration. Pag malakas yung pagbasa mo, kasi pag sa isip lang, pwedeng mag-wander eh. Reading aloud will improve your concentration. If you have that problem, read softly enough, however, so that you won't be disturbed anyone. Hindi naman todong lakas. Okay. Systematically, read through a book at a time in an orderly method. Halimbawa, Book of Ephesians, konti-konti yan. Systematically. Next, read with a guide. Meron niyang nabibili sa PCBS, yung 1 year. Nagtinda rito nun eh. Yung piso lang, okay, 2. Basta from January to December, yung babasahin ng Bible. May schedule yon. Read with a guide. 1 year. Okay. Next, write down what God has shown you. Record. Yung answer to 5 questions. Number 5,
have your time of prayer. So, closing ka na. Closing prayer na. Okay. Ano yung prayer na yan? Next. Praise the Lord. Magpuri ka sa Panginoon. Praise God. Marami kang paraan. Repent. Nagsisi ka sa kasalanan. Ask for yourself and others. Pag-pray mo yung sarili at ang iba. Then, yield yourself to the Lord. Kung ano yung nakuha mo dun sa yung quiet time, kaya ano nabasa mo, sumunod ka ron. Sumurrender ka sa Panginoon. Ang pagsusuko ng buhay sa Panginoon, hindi yan one time. Yan ay daily. Hindi mo masasabing, ay, sinuko ko na kahapon ng aking buhay sa Panginoon, tapos na hindi. Hindi. Kasi ang sarili natin ay matigas, miya ayaw sumurrender. So, dapat daily ang pagsusurrender. Kasi may mga ugali tayo na naisuko na natin, tapos tayo pa rin nasusunod. So, walang problema doon. Daily surrender. Moment by moment nga eh. So, yun. Have your time of prayer. Praise the Lord, repent. So, yun. Ask for yourself and others. Yield yourself to the Lord. Okay. Yan, konklusyon. Sa ating konklusyon, ang katanungan natin, ito. How is your quiet time? How is your quiet time? Ako, patuloy kong ini-improve. Hindi ko masasabing perfect na. Yun, patuloy ang development. Next. Do you want to have a meaningful quiet time? Gusto mo ba? Okay. Number 1, have a simple plan. Planado yan, ha? Simple lang. Number 2, don't be in a hurry. Don't be in a hurry. Number 3, yield yourself to God daily. So I hope naging pagpapala ito sa inyo. God bless you. Niyo po bawat isa na tayo po ay tumayo at awitin po natin ang response song. Minsan pa, Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me nearer.
wait on you.